Okay. Magandang araw po sa ating lahat at panibagong vlogs na naman ang ating gagawin ngayong araw na ito. And ngayon ay Sunday. So, ayan nga na natagalan akong mag-vlog ngayong araw na ito kasi pa inayos ko tong microphone ko kasi medyo may naiba sa settings, no? And hindi ko gusto na mag-vlog ako na hindi maganda yung quality ng ating microphone. Okay? So now that it is done, so we will start, no? Pag-usapan natin itong guys, ito raw mambabatas iginiit na dapat may managot sa pumalyang flood control. Yan patungkol sa flood control na yan ay parang ngayon lang sila na alarma na itong si Bongbong Marcos ay talagang in-announce na sa SONA. Yan ang pinakaunang pinakaunang reklamo ko eh. Bakit ang mga Pilipino saka na lang tayo kikilos kung pinupush tayo eh? Okay? Kung matatandaan po natin sa panahon po ni former President Rodrigo Roa Duterte, the leadership ni Duterte is kind of the pinupush niya eh. Pinipressure niya kaya may political will. Pero ngayon, itong pag-iimbestiga nila dito sa flood control projects, saka na lang sila gumalaw nung si Bongbong Marcos ay binash na ng binash dito sa flood control projects. Kasi wala namang ibang binash dito. Kung sa social media mo titingnan, lahat doon si Bongbong Marcos ang biniblame dito sa flood control projects kasi siya naman talaga yung nagmamayabang sa last 2024 SONA, di ba? So ngayon nananawagan na si Bongbong Marcos, saka pa lang sila kikilos. Sa mga vlogs natin dati, lagi sinasabi na natin ito, di ba? Lagi na natin itong mini-mention na bakit kayo nakatutok dito sa impeachment ni VP Sara na may mas mahalaga pang mga problema ng Pilipinas na dapat natin pagtuunan ng pansin. Yun muna ang priority natin. Sobrang palpak po ang House of Representatives. Hindi ako mahiyang sabihin ito ha. Yes, ikaw Martin Romualdez, sobrang palpak ikaw at yung mga tauhan mo, especially itong mga tuwadcom, of hindi kayo marunong kung ano ang bagay na una ninyong i-priority. Di ba? Tingnan ninyo, mas pina-prioritize ninyo na imbestigahan itong si Duterte at itong si Vice President Inday Sara Duterte. Kaya hindi maiiwasan ng mga taong bayan na kayo po ay namumulitika na may mas mahalaga pang problema kagaya nitong flood control projects. Di ba? Ngayon lang sila kumilos. Ngayon lang kayong kumilos na ang baha natin sa Pilipinas hanggang liig na. Hanggang liig na. Ngayon lang kayo kumilos. Mamaya, umiinit na tayo eh. Mamaya, pag-usapan natin yan ha. Mamaya, yan ang una nating topic. Ito, pangalawa nating pag-uusapan, mga unfinished raw business muling bubusihin ng Tuwadcom. Na tinatawag nilang Tuwadcom. Hindi pa sila tapos dito eh. Mas lalo siguro silang na-motivate ng bumalik na itong si Abante. Natalo na sana ito eh. Di ba? Isa pa rin yan si Abante, nakakahiya na ako, no? Kung ako yung nasa posisyon ni Abante, mahiya-hiya naman ako. Nanalo ka lang kasi na-disqualified yung kalaban mo. Yan ang trademark ng administrasyong ito. Kagaya ni Torre. He is the champion in boxing na walang kalaban. Ha? Sasabihin na naman ng iba dyan, Don Mare, hindi naman sumipot yung manok mong si Baste.
Paano hindi sisipot? Si Tory yung hindi siya nakipag-negotiate kay Baste. Siya na lang yung siya na lamang yung decide kung anong oras, anong araw, wala namang contract signing, di ba? Ayan tuloy, champion ka na. Champion ka sa kabalastugan mo. Tapos, sasabihin pa ng iba, buti na si Tory nakatulong doon sa mga baha-baha. Ginamit pa ni Tory yung yung pasikat niya sa mga nasalanta ng bagyo. Oo nga. Naka-gain siya ng pera. Ang tanong, totoo ba? Hindi ko ba nakita resibo? Sus. Klarong pautot ni Tory. Very obvious na it's for the fame. Di ba? And besides, nagde-decide ka ng anong venue, anong oras. Hindi, ganyan. Ang gusto ni Basti, suntukan, hindi yun boxing. Uy, nandito pala yun. Yung anak ko, pumasok dito sa studio. Kasi maglakad kami ngayon, basta every Sunday, family day. Pasyal-pasyal kami. Okay. Yan ang ating pag-usapan rin pangalawang topic natin. Pangatlong pag-uusapan natin ay itong ang Pilipinas raw nananatili yung prinsipyo at yung stand ni Bongbong Marcos na when it comes to foreign policy, friend to all pero hindi magpapabuli sa China. Paano? Ako, sa totoo lang, hirap na papaniwalaan itong mga salita ni Bongbong Marcos. 3 years na tayong umaasa sa kanyang mga pananalita na hindi naman naging totoo. Yan, ibaba. Alam nyo naman, dito sa vlog natin, babantayan talaga natin itong mga palpak na mga ginagawa ng ating presidente at itong administrasyon niya. Okay? Kasi nagalit tayo sa kanya nung time na iniwan niya sa ere itong ating vice president, di ba? Pero guys, bago natin ito pag-uusapan lahat, help me po muna na i-like at saka i-share itong video na ito para guys, kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay muna tayong mag-like and share sa Donmar TV. Itong video na ito, like and share. 1, 2, 3, go! Okay, naka-like and share na ba lahat? And also guys, sa mga bago pa lang dito sa aking channel, mag-subscribe na po kayo para lagi kayong updated sa ating mga balita. And at the same time, yung mga cellphone ninyo, ma-notify yan kung meron tayong breaking news, bagong uploads, o kung nagla-live ang ating channel. Ma-notify kayo lahat dyan. Kaya mahalaga po na mag-subscribe tayo sa Donmar TV. 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na ba lahat? Okay, simulan na natin. Yan. Okay, ito unahin natin itong flood control projects. Paano kaya nila ito imbestigahan? Ito, panoorin natin. Hindi raw dapat mapakulang sa nagdaang SONA ni President Ferdinand Bongbong Marcos ang solusyon sa flood control projects. Giit ng ilang mambabatas, dapat merong managot sa mga pumalyang Ako, kinailabutan ako every time sasabihin nila, dapat merong managot. O di papanagutin yung mga sarili ninyo. Di ba? Papanagutin yung mga sarili ninyo Kayo-kayo rin ang gumagawa dyan. Sa totoo lang, hindi naman ako ayaw kong humusga sa mga, lahat ng mga kongresista dyan. Ngunit, nandyan lang dyan. Nakaserko lang lahat dyan mga may kasalanan dyan. Di ba? Kaya nga, unang-una, ako po'y duda. Duda ako kung papaano po nila ito imbestigahan. Kasi, sila yung may kasalanan
sila rin ang mag-imbestiga sa kanilang sarili. Diba? Yan. Diba? Diyan pa lamang, talagang palpak na eh. Diba? Sino ba namang tao na gustong mag-imbestiga sa kanyang sarili? Diba? Meron ba ganyan? Sasabihin, Donmar, Congressman Donmar, paano mo ginasta yung flood control projects mo? Ako yung tinanong ko yung sarili ko eh. Walang corruption yun, basta walang corruption. Ganun. Yan, nakakatawa ha. May problema na nga sa inyo, bakit kayo ang mag-imbestiga? Ganyan po ang Pilipinas ngayon. Kaya hindi po masusolusyonan itong mga problema natin kasi bulok yung sistema ng gobyerno natin. Napag-iwanan na tayo sa ibang bansa. Ganyan po kabulok yung sistema natin. To the point na sila yung magnanakaw, sila rin yung mag-iimbestiga sa mga magnanakaw. Ay, nako. Proyekto. May Agenda Weekend Report si Kian Querol. Follow through. Yan ang sinabi ni Quezon City 4th District Congressman Jesus Manuel Bong Suntay sa mga investigasyon ng flood control projects na parang walang epekto. Kahit sinabi ni P. Wala talagang epekto. Di ba? That time, Bongbong Marcos announced the flood control projects, bumaha after 2 days. Di ba? Pagbaha after 2 days, ang taong bayan na alarma, nagre-reklamo yung taong bayan, kung ano-anong mga bashing ang nangyari sa social media, no? Hanggang nag-SONA again last July. Okay? Nag-SONA si Bongbong. Ngayon, baha pa rin. So, walang nangyari. Meaning to say, walang ginawa si Bongbong Marcos. Di ba? Ito yung series of events. Let me emphasize this one. Nagmayabang, 2024 SONA, nagmayabang sa flood control projects na 5,500 raw. After 2 days, bumaha. Nag-SONA ngayon, 2025, baha pa rin. Meaning to say, if you will try to analyze, walang ginawa ang gobyernong ito. Ganyan sila. Hindi lang yan sa flood control projects ha. Sa lahat ng bagay, walang ginawa. Bakit? Paano? Yung asawa, ikot lang ng ikot. Concert lang ng concert. Si Bongbong Marcos, ano ginawa? Ano ginawa ni Bongbong Marcos? Dapat may kamera. Umiikot siya, may kamera. Turo-turo doon sa mga nasunugan. Turo-turo dito sa mga isdaan. Paano yan? Umiikot siya doon sa Mindanao, sa isdaan sa Mindanao, di ba? Yung mga tuna, mayroon doon. Bakit mo bibisitahin yun na matino naman yung fishery doon? Matino na yun eh. Bongbong Marcos, hindi na po kailangan ng bansang Pilipinas ang isang presidenteng ikot ng ikot sa Pilipinas. Okay? Ang dapat mong ikutin, umikot ka kung saan yung mga pinatayo mong project. For example, kung meron kang ipinatayo na mga tulay, doon ka mag-inspeksyon kung okay na ba yung ipinatayo mo, itong mga plano mo, itong mga master plan mo, ika nga. Ano na ba yung master plan mo patungkol dito sa mga infrastructures, yung build better more? Yun ang bisitahin mo, hindi yung mga sunog, hindi yung mga isdaan, hindi yung mga palayan. Wala, hindi yung proyekto mo. Nagawa na yun. Bibisita ka sa isang factory na natapos na at hindi pa sa'yo, hindi sa gobyerno. Di ba palpak yun? Bumisita ka doon kung tama ba yung ipinatayo mong daanan doon sa mga kabukiran. Yun ang bisitahin mo at doon ka magpaputuop, wala kaming problema. Di ba? Pero sa bagay, wala ka mang proyektong nagawa, wala kang mabisita. Tama lang naman na bibisita siya dito sa
sa isang mga company ng mga example lang ito ha, sa mga like for example, mga bibisita siya dito sa mga factory ng mga pinya, okay? O yung mga nagpo-produce ng pinya. Bakit mo bibisitahin yan, factory na yan? Na unang-una, hindi yan sa gobyerno. Pangalawa, hindi naman yan kailangan ng itayo mo pa kasi nandyan na yan, di ba? So napaghalataan na ikaw ay natataranta ka sa ratings mo kasi bumababa. Ngayon, in fairness to Bongbong Marcos, tumataas yung rating niya. Effective yung mga ganitong pambubudol niya. Yung mga nagpapapik, turo-turo sa mga sunog. Effective. Yung mga nagduduk-duk siya doon sa mga public schools. Siya naging karpintero, di ba? Naging karpentero, hindi naman yung trabaho ng presidente. So, ibig sabihin, mahilig sila sa ganito. Itong gobyernong na ito, magprangkahan na tayo, walang nagawa. Walang nagawa. Si Claire Castro lang ang nagsabi na merong nagawa. Si Atakdog lang. BBM sa kanyang SONA nitong July 28 na mahiya naman ng mga nagraraket sa mga flood control projects ng pamahalaan. Kung kailangan may managot, kailangan may managot. Kung puro speech lang and it will remain doon sa speech, ay wala na talagang magbabago, wala talagang matatakot at wala na talagang Sir, sabihin mo yan sa Pangulo. Sabihin mo yan. Kayari sa bansa natin at patuloy puro lang siya speech. Lang na magiging kawawa itong bansa natin. Ayon sa General Appropriations Act, mula 2022 hanggang 2025, lagpas 107 billion pesos ang inilaan para sa budget ng DPWH. Imagine that one 107 billion pesos. Wala silang dito investigasyon. Wala. Pero doon sa magkano yon? Yung kay VP Sara, million lang yung flood control, yung confidential funds. Doon sila busy. Di ba palpak? Para masolusyonan ang baha sa Metro Manila. Isa ang QC sa pinakamatinding binaha. Yan hindi ka ba naawa dyan, Bongbong Marcos? At nagdeklara ng state of calamity sa pananalasan na magkakasunod na bagyo. Hindi, huwag na kayong magdeklara ng state of calamity kasi sabi ni Bongbong Marcos, new normal na yan. New normal na yung baha. At habagat. Kung hindi rin natin kaya tapusin, huwag na lang lagyan ng pera. Sayang lang yung pera correct. Tama ka dyan, sir. Sabihin mo yan kay Bongbong Marcos. Sabihin mo na, Bongbong Marcos, wag lang lagyan budget ng flood control kung nagsasayang lang tayo ng pera. Di ba? Kawawa rin yung mga Pilipino na binubuwisan natin para ma-implement yung project na ito na hindi naman nila nakikita yung hindi effective, hindi gumagana o yung epekto. Ayon sa mga eksperto mula sa DPWH, kailangan bigyan pansin ang San Juan River na kumokonekta sa Pasig River. Dahil ang lagusan nito ay sa Manila Bay, malaking bagay na magkaroon ng drainage tunnel realignment mula sa Talayan Creek sa District 1 hanggang Ramon Magsaysay Boulevard patungong Pasig River. Detention basins run by gravity, not by pumps, not by mechanical works. Why? Para mas sustainable siya. Wala siyang maintenance works, walang nag-ooperate. 3 World Bank funded pumping stations ang ginagawa at target na matapos sa 2027. On spotlight din ang ibang DPWH project, posted sa ex-account ni user Romel Lopez ang isang picture ng isang nakabinbin na flyover project sa Maa, Davao City. Nakabinbin raw. With a signage in Bisaya saying na dulot ito ng panggigipit ng Administrasyong Marcos. At imagine that one. Merong proyekto sa Davao na hindi natapos at dulot ito sa panggigipit ng Administrasyong Marcos. Kakahiya ka, Marcos? Imagine, Romualdez.
Una nang binatikos ni Davao City Acting Mayor Baste Duterte. Ayan Hindi pala ito natapos itong proyekto na ito kasi walang suporta sa administrasyon dahil siguro di umano alam nila na Davao ito, hawak ito ng mga Duterte para mapahiya ang Duterte. Buti na lang nilagay nyo ang mukha. Sana nilagay nyo ang mukha ni Bongbong Marcos at ni Basti Duterte dyan para mapahiya. Ang issue ng DPWH sa pagbaha ng Davao sa kanyang YouTube channel. The DPWH is in charge of national highways. They're not doing a good job, especially in drainage. That's part of their responsibility also. So, I get the backlash because I'm the mayor. We should get, like a little bit more of appropriation when it comes to these issues. So, hindi nila inaayos yung trabaho nila. And it will only get worse. And maybe because kalaban kami ng administrasyon, they want, things to get worse para bumalik sa akin yun. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DPWH at tanggapan ni House Speaker Martin Romualdez tungkol dito pero wala pa silang sagot. Katulad ng sinabi ng Pangulo sa nagdaan. Diba? So, ayan guys, sobrang grabe po ang politika dito sa Pilipinas to the point na madadamay tayo lahat. Kasi kung maalala ko, yung panahon ni Tatay Digong, lahat ng mga drainage ng kahit saang lugar, mini-maintain ng DPWH. Yun ang naalala ko lang yung mga drainage, yung mga canals, laging may update at nililinis nila. Ako, suspetsa ko dyan sa Maynila, baka hindi yan na-maintain. Ngayon na si Mayor Isko Moreno na ang mayor dyan, baka malinis na yan. Pero paano yan kung Manila lamang ang naglilinis? Paano yung ibang mga cities rin, di ba? Di pupunta pa rin yung baha sa Maynila, di ba? Kaya nga, sabi ko, it's a community effort itong ganitong bagay. Pero paano? Meron tayong leader na pamumulitika lang ang ginagawa, away lang ang away. Ito mga bagay na ito, nakakalimutan na. Di ba? Wala talaga. Ito, move tayo sa next topic natin. Dito tayo sa ang Tuwadcom raw. May part 2 na naman sila sa mga unfinished business. Itong Tuwadcom na ito, ang nakikita ko dito, pamumulitika lang ito. Dapat na ito ihinto Di ba? Ito, panoorin natin. New season. Asahan na muling tatalakayin ng House Quad Committee ang mga tinatawag na unfinished business na New season raw, parang palabas, di ba? Kasi may script yan Kaya parang, bakit hindi nyo na lang mag-apply kayo sa Netflix, mga Tuwadcom? Season 2 na raw ito. Itong mga Tuwadcom, season 2. Mag-apply kayo sa Netflix at this time, galingan nyo yung mga script ninyo. Di ba? Takay nito noong 19th Congress. Patuloy naman ang pagpalag ng mga kongresista sa naging desisyon ng Korte Suprema sa impeachment ni VP Sara. Ang detalye sa Agenda Weekend Report ni Paulo Barcelon. The Quadcom serye has been renewed for another season, this time sa 20th Congress. Dahil ayon kay House Public Accounts Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Redon, magpupulong ang mga staff ng Committees on Public Order, Dangerous Drugs at Human Rights katuwang ang kanyang komite para sa isasagawang investigasyon ng Quadcom. I think within the next 2 weeks, kasi kaka-elect lang ho ng chairs nung Tuesday at Wednesday. Hopefully makapag-elect po ng additional members for the committees by next week. So excited ka na, di ba? Excited ka na. So whether this week or Wednesday this week or the week after, makakapag-hearing na po kami. Makapag-hearing na daw sila. Makapag-pamumulitika na sila. Ay, nako. Bakit nyo gagawin yan ulit? Wala naman yung idinidulot na maganda. Tingnan nyo. Halos nga
natalo si Abante, di ba? Nanalo lang yan kasi na-disqualified yung kanyang kalaban. Walang magandang idinudulot yan. Masisira lang kayo niyan. Mga tuwadkom, ha? Kung gusto nyong manalo sa 2028, huwag nyo ituloy yung tuwadkom na yan. Sinisiraan lang ninyo yung sarili ninyo. Kasi, hindi na naniniwala yung taong bayan sa inyo. Ridon sa bagong Quadcom ang mga na-retain na chairs na sina Manila 2nd District Representative Roland Valeriano at 6th District Representative Benny Abante. Wow, Benny Abante, welcome back! Abante, talagang umabante, natalo na sana. Natalo na, naging panalo pa. Di ba? Good luck. Gayon din si Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores. Dagdag ni Ridon, marami pang unfinished business na kailangang dinggin sa pagpapatuloy ng Quadcom serye. Kasama po rito yung pagsiyasat kung yung pong mga pogos ay patuloy pa rin pong umiiral sa kasalukuyan, no? Pangalawa, siyempre bahagi rin po nito kung yung pong mga personalidad ng mga pogos ay napapanagot na po ba sa ilalim ng batas. Kasama rin sa tatalakayin ng Quadcom 2.0 ang status nahin nyo yung mga online gambling, di ba? ng pagpapauwi kay dating presidential spokesperson Harry Roque na dawit din sa Pogo serye at ang posibleng pagkakaugnay umano ng mga kaso ng kahit anong gagawin nyo dyan sa Pogo na ililink nyo kay Roque, hindi naman niniwala ang taong bayan. Hindi naman wala ang taong bayan. Ising sabongeros sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Siniguro naman ni Ridon na hindi yung missing sabongeros? Missing sabongeros? Yung script ni Remulla? Papuntang Duterte? Nagtatanong na ako kumakasa na ba yung script ninyo? Pinakita nyo na ba sa director ninyo na papunta ito kay Duterte? Di ba? Witch hunt ang papuntang Duterte ito Kahit si Duterte ay nandun sa dahig, Duterte pa rin may kasalanan dyan. Quadcom 2.0 at focus ito sa paghanap ng katotohanan sa mga pangyayari. Samantala, patuloy namang pinalaga ng Kamara ang posibleng pagboto ng Senado sa kahihinatnan ng impeachment trial ni VP Sara. Di ba? Impeachment pa rin ang gagawin nila. Nakatutok sila dito sa impeachment kasi malaki 125 million. Di ba? Pero yung bilyones na flood control, baliwala lang. Wala lang yun. Pautot lang yun ni Bongbong Marcos. Huwag na kayong maniniwala doon na imbestigahan yung flood control project. Huwag na kayong umasa. Mabudo lang kayo. Mabubudo lang kayo doon. Sa isang pahayag, sinabi ni House Spokesperson Attorney Princess Abante na nakatakdang mag-file ng motion for reconsideration ang Kamara sa Korte Suprema. Siyempre, si Princess Abante is spokesperson ito ni Martin Romualdez. Yang si Martin Romualdez na yan, focus yan, nakatutok yan kay VP Sara na matanggal bilang vice presidente at ma-impeach. Kasi kung ma-impeach na si VP Sara, hindi na makatakbo sa 2028, wala na siyang kalaban sa 2028. Di ba? Mahilig naman. Tinawag din Actually, si Martin Romualdez, mahilig itong tumakbo na walang kalaban. Ganyan siya masanay tingnan nyo yung speakership ngayon. Bakit nanalo siya bilang House Speaker? Si Martin Romualdez. Kasi, wala siyang kalaban. Doon rin sa distrito niya, nanalo rin kasi wala siyang kalaban. So, itong si Martin Romualdez ngayon is talagang nag-e-effort siya na ma-impeach si VP Sara para kung tumakbo siya sa 2028, wala siyang kalaban. Abante na pag-undermine sa constitutional role ng lower house ang posibleng pagboto ng Senado para ibasura ang impeachment trial ni VP Sara. Para sa Agenda Weekend, Paulo So, ayan, good luck sa inyo mga tuwadkom Galingan nyo ang script ninyo Ang tanong dyan, maniniwala pa ba kami? Di ba? Ito, punta tayo dito. Last but not the least, ang Pilipinas raw
friend to all. Walang S ito ha, kay Bongbong Marcos ito. Friend to all, pero hindi raw magpapabuli sa China. Utot niyo! Utot! Sabihin naman, mga pro-China, pro-China. Don Mar TV, pro-China talaga, pro-China. Pikat, utot niyo. Yan ang palusot niyo, pro-China kami. We are pro-Philippines. Pero yung diskarte nyo sa China, palpak. Palpak. Ito, panoorin natin. Friend to all, enemy to none. Ito pa rin ang foreign policy ni PBBM. Pero may hangganan daw ang pakikipagkaibigan. Narito ang Agenda Weekend Report ni Ivy Reyes. Sa ilalim ng Marcos Jr. administration, palakaibigan daw ang bansa. Pero hindi ibig sabihin magpapabuli ito, lalo na sa usapin ng West Philippine Sea. Palakaibigan. Yan ang term na ginamit. Ang bansang Pilipinas ay palakaibigan. Ngayon, Bongbong Marcos, ito yung ibabato kong tanong sa inyo. Kung palakaibigan kayo, bakit kayong pumayag na ang Amerika magtanim ng EDCA dito sa Pilipinas na alam mo na it will trigger the China? Di ba? Iboba pala kayo eh. Di ba? We are still friendly to China, but China... We are still friendly to China, pero merong but. Alam mo, sir, ikaw Bersamin ha, matanda ka naman, di ba? Pero alam ko namang meron ka ng malaking experience compared sa akin. Pero ito lang yung advice ko sa iyo, sir. Kung sasabihin mo na we are friendly to China, but, pero merong but. Hindi ganyan, sir. Kung tunay ang pakikipagkaibigan mo sa China, walang but-but. Ibigay mo lahat. Yang sinabi mo, sa madaling salita, we are friend to China pero plastic lang kami. Yun. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy pa. Di ba? Must also compensate. Ganyan naman kayo eh. Ganyan kayo kagaling. Mahilig kayo sa mga pamumudol, propaganda. If China continues to be aggressive to do many things there. Kung mayroong aggressive, so hindi kayo friend. Ganun lang yun. Di ba? Continue. We're friendly to China, pero papalag kami kasi aggressive yung China. In the first place, bakit naging aggressive ang China? Because of your wrong decisions. Wrong decisions when it comes to EDCA. I hope talaga I hope kung si BP Sara mananalong vice presidente, iyak lahat ng mga dilawan na yan eh. Mga pinklawan, ito mga loyalista, iyak kayo. Alisin na yung EDCA na yan. Tuta kasi kayo ng Amerika eh. Now, against our sovereignty, definitely the president will not welcome that. Hindi kagaya ng SONA noong 2024, walang specific mention si PBBM tungkol sa sigalot sa laot. Di ba? Sa tingin ko duda ko rito eh. Unti-unti nang nauunawaan ni Bongbong Marcos na mali yung strategy niya. Nagdududa lang ako ha. I might be wrong, I might be correct, pero ito yung opinion ko, nagdududa ko na yung approach niya sa China, akala niya siguro matatakot ang China, pero hindi eh. Di ba? Ang China po, ipinakita ng China na kahit may EDCA dyan, nakatayo yung Amerika na yan, hindi sila takot ang China. So meaning to say, ikaw Bongbong Marcos, duda ko sa inyo na na-realize mo na medyo may hindi umubra itong aking strategy dito sa China. Sinabihan ka na ni Duterte, ayaw mong maniwala eh. Di ba? Joint exploration, yan ang pinaka-the best niyan. Sinabi niya ngayong taon. Then as now, our foreign policy remains the same. The Philippines is a friend to all. The Philippines is an enemy to none. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Teresa Lazaro, marami naniwala naman tayo. Huwag masyadong magpaniwala ha. May
magkaalyansa ang Pilipinas, lalong-lalo na sa pagsuporta sa landmark 2016 Arbitral Award ng Pilipinas sa territorial dispute nito sa China. Sa harap... Meron pa akong palpak na napakinggan na si Pinoy lang talaga ang nagpapanalo dito sa arbitral ruling natin. Si Pinoy talaga. Okay. Pinupuri ninyo ngayon si Pinoy Aquino, di ba? Dahil siya ang nagpapanalo. So, after, nanalo tayo. Ano nangyari? May nangyari ba? Nasa atin na ba ang West Philippine Sea? Wala. Nga. So, wag kayong masyadong magmamayabang doon sa ginawa ni Pinoy. Wala. Ika nga, sabi ni Duterte, papel lang yun. Papel na atin. Nakapagpangisda pa ba yung mga fishermen dyan? Wala. Nung time ni Duterte, yun, nakapagpangisda. Yun ang mautak. Kayo, puro kayo angas eh. Angas kayo, China, dapat tayo makiglaban sa China. Dugo ng Pilipino, dapat matigas. Dapat matapang. Sige nga, kung magdigmaan, kayo yung una doon. Yan, hirap natin. Keyboard warriors lang tayo eh. Dak-dak lang ng dak-dak yung ano natin eh. Kayo nga, ako, isa akong magsabi sa inyo, takot ako makipaggera sa China o makipagdigmaan dyan. Kawawa tayo. Hindi lang tayo ang kawawa, pati ang China kawawa rin sila. Walang nananalo sa digmaan, lahat yan talo. Diba? Matapang eh. Matapang eh. Ang tunay na mga matatapang na tao, umiwas ng gulo. Yun ang aking yung mga bibig lang yung salita, yun ang mga wala sa galaw. Meron ako mga kaibigan na ganyan na magaling lang sa mga salita nila. Pero halos nga hindi lumalabas ng bahay. Yeah. China, hindi tayo kiglaban tayo. Paano ka makipaglaban ng China lagi kang nagmumukmok sa bahay nyo? Di ka nga lumalabas ng bahay. Takot ako. Di ako magpaangas-angas, magmatapang-tapang. It's very dangerous. Buhay natin yan. Sabihin mo ng tuta ako ng China kung yan ang prinsipyo mong yun ang disenyo sa utak mo. Pero ang sa akin dito, yes, let's protect ours kung atin yan. Pero sa gayon na wala tayong mga kasangkapan para makipaglaban sa kanila, wag tayong magpaangas-angas. Di ba? Hindi ka pwedeng mag-angas-angasan na mismo nga sa halwa mo, hindi ka nga marunong lumabas ng bahay. Di ba? Keyboard warrior ka lang. Naman ng high school students, ikinampanya ni National Security Advisor Eduardo Año ang programa ng gobyerno kontra insurgency. Alam mo kasi dyan sa kilusan, no? Meron tinatawag dyan na coercion, na kapag naging miyembro ka ng partido, sasabihin nila na kamatayan lamang ang pwede maghiwalay sa'yo at sa partido. So, ibig sabihin nun, pag nag-surrender, kasama na yung peligro sa buhay. Itong si Año, ano ito mga gabinete ito ni Duterte dati Ngayon, bakit nananatili ito sa administrasyong Marcos? Kasi alam nila na si Año, makokontrol lang nila. Ang style ni Año, ang personality ni Año, makokontrol. Ito mabait na tao naman itong si Año, pero yung hindi kasi si Año hindi siya walang pride. Walang pride, walang ego si Año. Wala. Nagtatrabaho lang siya. Sunod lang siya kung ano ang sasabihin ng kanyang amo.
Kaya mabigat na desisyon para sa isang miyembro ng armado sa pag-surrender. At yon ang binibigyan natin ng paliwanag sa kanila sapagkat hindi totoo na kamatayan lang ang pwedeng maghiwalay sa kanila. Ayon kay former Bayan Muna Representative Teddy Casino, mayroon silang documented cases of intimidation or deception kung saan inalok na mag-surrender ang miyembro ng community organizations kapalit ng ayuda o pag-alis ng kanilang pangalan sa listahan ng mga sibilyan na associated with communist groups. Abril nitong 2025, pinangalanan ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-ELCAC ang Bayan Muna, Gabriela at Kabataan Party Lists bilang legal front ng Communist Party of the Philippines. Pero paglilinaw ni Casino, wala siyang alam sa umano'y coercion sa loob ng New People's Army. Ayon naman sa Malacanang. Naitanong po kasi natin yan dahil nga po, yan nga po yung nadidinig natin na mayroon pa nilireklamo tungkol sa red tagging. So sinagot naman po na maayos ito ni Secretary Anyo, pero ang pagtanong po na yun ay para ipaalam din po sa NSC at sa liderato ng NTF-ELCAC na hindi po nararapat ang anumang aksyon ng red tagging dahil ito rin po ay ipinagbabawal ayon sa desisyon ng Supreme Court. Para sa Agenda Weekend, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Actually, sa totoo lang, yung red tagging na yan, wala namang, actually, there is no such thing as red tagging. Sila lang ang gumagawa niyang word na red tagging. Sila lang gumagawa niyan eh. Di ba? So, ayun po, no? Para sa akin, palpak yung diskarte ng, ito opinion ko lang ito Di naman ako close-minded na yung akin lang ang akin yung susundin ko or paniniwalaan ko. Okay? Kasi ang foreign policy kasi malawak yan eh. Hindi yan po pwede na iisang tao lang na ordinaryong tao ang magde-decide niyan. Dapat kasi maraming utak ang magpupulong dyan. Hindi po pwede yan na gano'n na lang. Ang foreign policy kasi ay kailangan ng strategy. Especially na tayong bansa na wala tayong masyadong mga equipments sa ating military, no? Kulang tayo. So wag tayong magmaangas-mangas, okay? Kulang tayo eh. Let's accept it na kahit anong gawin natin, ang layo pa natin. Kasalanan rin naman natin yan eh. Kasi we have government na very corrupt. So kung corrupt ang gobyerno, ito lang yan umiikot lang yan eh. Kung corrupt ang gobyerno, meaning to say, mahina rin ang ating armed forces. Kung mahina ang armed forces natin, huwag tayong maangas. Hindi tayo magmaangas-angasan sa China. Ang China kung meron mang corruption doon pero hindi naman ganyan kalaki kasi yung booming yung economy nila. 'Di ba? So, bago muna kayo magmaangas ng China, iwasan nyo munang mag-corrupt dito sa Pilipinas. 'Di ba? Para kung sa ganun, mapa-improve mo yung military na mga kasangkapan natin. Ganun lang yun eh. Di ba? Kung sino pa yung maangas, yun pa yung mga walang ikakabuga. Di ba? Paano ikakabuga? Sarili mong bakod, hindi mo nililinis, tapos wala ka nga binibigay na mga kung tutuusin nga, no? Di na sana tayo umaasa pa ng mga yung mga made in other countries. Dapat may sariling atin tayo. Marunong tayong magtayo sa sarili nating mga factories, di ba? Umaasa pa tayo sa bash tayo ng bash sa China, pero yung mga sinusuot nyo dyan, halos China lahat. Boo! Diba? So, ayan yung topic natin. Libre kayong mag-comment, mag-react sa mga pinag-usapan natin at
usap-usap tayo sa comment section, okay? Libre, paki-like, paki-share itong video na ito para kakalat ito sa taong bayan. And mag-subscribe tayo sa Donmar TV kasi libre lang ito, okay? Para updated naman kayo. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas and God save the Philippines. Bye-bye.